Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, no? July 25, 2025. So, drop rin yung index natin. Wala. All outs talaga yung mga, yung mga blue chips natin. So, konti lang yung nagalawan ngayon na nakita natin. Mas marami mapula na pag-uusapan natin for today's trading. Although nag-good naman siya, meron siyang net foreign buy na 100.06 million. Kaya lang, nag-drop tayo ng negative 0.48% sa index and then close tayo ng 6,413. Ayan. So sa US market, kagabi, parang sideways yung galawan. Tapos yung futures na pinapakita nila ngayon is parang sideways din siya. Tapos yung crypto natin mukhang pabagsak na. Ayan. So sa global markets, US nga medyo okay naman kagabi, sideways. And then sa Europe, mapula yung nakikita ko ngayon plus yung Asian markets, mapula din po siya. Ayan. So, siguro hindi maganda yung yung global markets kasi pati crypto bumabagsak din siya or profit taking kasi Friday na nga po siya and then umakyat na umakyat yung global markets natin from this week. Sa Philippine markets, 1, 2, 3, 4, 5. So, umakyat naman tayo kahit pa paano. And then, sumakay yung index natin malapit dito sa MA20 pero hindi natin ramdam yan. So yung mga gumalaw for the week is yung recovery ni na Plus, di ba? At saka ni na Web. Before that, si Top. And then ngayon, si Top naman po at the end of the week, si Top naman is puro profit taking. Okay, so nagpalitan lang yung online gaming natin at saka si Top naman. Okay, so ito po yung mga nakita natin na nag-trending for today's trading. Ito na yung, may mga banks pa rin na malalakas. Ito panalo to si AUB kasi nagbigay siya ng 100% dividends, di ba? Tapos 2 days nang umakyat yung price action niya. Ayan. So panalo yung mga investors. So nag-close siya 8.92%. So breakout. Breakout to kasi nag-adjust lang naman yung price niya, di ba? And then meron siyang 4.27 million net foreign buy. Tapos si plus natin, namula to kanina umaga. Umabot to yata ng negative 6%. Pero nag-recover siya pero negative pa rin sa closing. So negative 0.92%. And meron siyang 19.81 million net foreign buy. So ngayon, okay, ang usapan kay Plus. So marami siyang mga good news na nilabas. Isa sa mga good news na naman niya is yung application niya ng kanyang online gambling, di ba? Online casino niya sa Africa naman, sa South Africa. So actually maganda yun eh. Meron siyang application sa Brazil and then meron siyang ginawang application ngayon sa South Africa. Kaya lang may mga nababasa tayo na post na marami na pala yung senator na ayaw sa online gambling. So and then sa Twitter naman, ang nakita ko is maraming maraming posts, ewan ko kung galing kay sa publicity ni Plus, pero marami nagpo-post na ang iban is yung mga hindi license na online gambling. Kasi marami pa rin, marami diyan, di ba? Ewan ko, sina 1xBet, di ba? May nakita ko na gano'n. At saka yung mga scatter na lumalabas kung license yung mga yon. So, malalaman natin by Monday, July 28, kung mag-umpisa yung SONA ni BBM. So meron siyang pahayag na medyo negative sa online gambling. Kaya hindi natin alam yung extent talaga kung ano mangyari sa kanya. Ayan. So medyo kakabaka-baka kung meron ka plus during this time. And then si top natin, so profit taking na siya, negative 7.78%. Meron siyang 1.61 million net foreign sell. Another bank na may breakout. Yung mga major banks natin, sino BPI, BDO, so medyo pababa, no? Tapos sina East, West, ito si AUB at saka si PNB, maganda yung galaw. So si PNB nag-close siya ng 3.63% and meron siyang 32.23 million net foreign buy. Tapos si CPG naman, nag-drop na rin siya, no? 2.7%. Tingnan natin yung chart niya. Nag-peak na kaya to. 791.72K net foreign sell. And then si PhilWeb, syempre mahina yung online mga stocks natin, negative 5.79%. And meron siyang negative 4.58 million net foreign sell. Okay? So medyo kulang sa yung pitik, yung mga galawan ng mga stocks natin for today's trading. Ayan. So disclaimer guys, sa ating mga usual viewers, yung ating review is for
education purposes lamang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. As usual, due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako, ayan, weekends naman, dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po as usual doon sa mga viewers. Mga company reviews natin, mga sample trade sa market, mga basic indicators. So, mag-aral na lang po ulit tayo kasi weekends na naman. Fundamentals, yung mga risk management, and then PSC, stock market studies, yung mga basic learning naman natin. Okay? So, check mo na lang po. And then, crypto ko to para sa mga play to earn games or crypto. So, check mo na lang yan. Sa social media, Facebook account na Plummy Trader. Ayan. Or dito sa Facebook page para updated ka. So, pili ka na lang po dyan. Ay, hindi pala page itong isa. Naging, ano siya, Facebook account natin. So, andito yung pinaka-Facebook page. At then, sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa kanyan, pag medyo pa full time na tayo sa ano sa vlogging. Tapos sa Twitter, wala pa ako nakitang summary ni ano wala pa no, Philippine Stock Exchange. So dito na muna yung mga galing kay ano DA Market Securities. So nag-close nga tayo ng negative 0.48%, pero net foreign buy naman ng 100 million. Ayan. So okay lang. Kahit pa paano is may pampalubag loob yung market. Pero mind nyo pa-August na tayo. So July 25, Monday is 26, 28. Ayan. So malapit na tayo sa August month. Okay, so ngayon, ang winner lang natin is sina Pure Gold. Tuloy si Pure Gold, no? 2.24%, si DMC 1.34%, Emperador is 0.89, Converge 0.77, AREIT 0.6, and AC 0.5%. So laglag yung majority ng mga blue chips, Ali minus 2.82, GGS minus 2.51, BPI minus 1.76, Bloomberry is negative 1.33%. Ayan, so mas marami yung namula for today's trading po natin. Okay? So, foreign funds bought. Okay. So, bago natin basahin yung iba. Foreign funds bought AUB, BDO, BPI, PNB, Security Bank, MFC, Alter AP, Monde, ABA, AC, Aboitiz, Equity Ventures, MEG, Emirates, PLDT, API, Cebu, Bloom Plus, Robinsons Retail, at saka CPX. Foreign funds sold. China Bank, East West, ASN, FGen, CNPF, FB, CIC, AGI, Costco, LTG, Ali, REITs, Globe, Converge, Dito, CMAC, STI, Web, Pure Gold, 7, Wilcon, APX, BCB, Nickel, at saka si OGP. Okay? So, punta tayo sa mga balita. So, the board of MRC Allied, wala yata sa, hindi ko na isama sa listahan si MRC, approves the earmarking of 180 million peso for the possible acquisition ownership interest in renewable energy companies and assets. Yan. Tignan natin kasi medyo malakas yung volume din. Hindi umakyat yung ano niya, nagsi-sideways lang. Pero tignan natin kung catalyst to for next week trading. Ayan. So, plus, DG Plus, ito yung madalas na napopost ko. DG Plus is set to file license application with the Western Cape Gambling and Racing Board as it eyes entry into South Africa. So the Philippine firm says DG Plus will seek 3 license, national manufacturer, bookmaker, and bookmaker premises. Ayan, di natin alam yan. So next bold step in global expansion. So South Africa naman. Ayan, ano nangyari dun sa Brazil natin. Ayan. So tingnan natin kaya hindi siya makarangkada talaga kasi mainit sa sa pagdidebatihan kung full ban or control siya. So good news daw sa yung news na yan para kay MRC yung kanina. Worst is over for PH Property. Hopefully, pero hindi pa rin mo umakyat. So noong mga alas 12, talagang marami yung mas marami yung bagsak. Sina Bloom, no? Bloom, Ali, Aboitiz, EMI. Ayan. So, konti lang yung yung mga verde kanina. President Marcos might clarify soon if Philippines will go for online bet ban or tougher controls. Kasi napasara yung Pogo. Ayan.
Yung Pogo kasi marami talagang anomalya. And then, ano pa, meron pa isang, yung Isabong, pinasara din siya. Kasi marami dyan sa Isabong na addict daw sa Isabong. Ano ngayon, online gambling. Ayan, mainit. Mainit yung online gambling. So may history ang government na magsara ng mga online platforms na ganito, mga betting sites. Okay. PSE, nung alas 10, marami pa rin talaga. Umaga pa lang mainit na yung market natin. Alas 11, ganun din. Wala masyado na bago, no? Wala, marami yung pabagsak. Frutas is on track for another record high revenue in 2025 with CEO Lester Yu projecting mid to high single digit growth in both revenue and profit. Ayan. So SEC Q2 earnings preview. Ano ba? Loss yata ito ah. Tama ba to? So we estimate Q2 profit to be at least 33%. Ano yan? Down. Semi-annual, more likely at lower end of range. Okay. Anyway, dividend stock. So tingnan natin kung meron siyang dividendo later on. Mega Prime Foods, company behind Mega Sardines, reveal plans to pursue initial public offering within the next 2 or 3 years. Ayan, tagal pa naman. Jollibee said it will now be officially known as Jollibee Group. Ayan, nagbago siya ng pangalan pero hindi masyadong pinansin ng price action natin. Globe, strong buy daw, sabi ni outsmarting markets. So the government will sell treasury bills. Share buyback, OPM Cebu, Mrs. Yi, Fruit AGI. Ba't wala si Plus? BDO, the banking arm, si family hosted business delegation from Kyoto. BlackRock's ETHA Ethereum Fund becomes third ever ETF to hit 10 billion in assets within 1 year. Okay, tapos yung galawan ng mga stocks natin kahapon, Upson, market pala siya, 4%. So Jollibee Group na siya. Jollibee to rebrand. Aboitiz sells subsidiary stake to BlackRock. It's been 3 months since the PSE flash card crashed into the 5,000. Okay. Okay, so yun lang yung mga post natin for today. Wala masyadong exciting na kaganapan sa mga stocks natin. So patalasas ulit yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading. Malapit na naman yung katapusan. So yung mga gusto mong sumali sa group, pwede po kayo mag-start sa August 1st. So check mo na lang yung Patreon channel po natin. Okay, so punta tayo dito sa chart. Tanggalin natin to. Okay. So based dito sa chart na sideways pa rin. Sideways. So hindi nang bago yung analysis natin for the week. So at least nag-bounce siya kasi 1, 2, 3, 4, 5. So lubog tayo last week and then kahit pa paano gumalaw naman. Kaya lang yung overall picture niya is sideways nga po yung market from 6,000 tas natin ng konti 6,300 hanggang 6,500. Ayan, sideways. Super sideways. Wala akong makita na blue chip na o barangkada. Si Wilcon, di ba, nag-breakout nung nakaraan. Pero parang binawi din niya yata kahapon or ngayon yung ilan sa price action naman niya. Okay? So, sideways po. Sideways, mahirap i-analyze yung sideways pattern ng market. Hindi masyadong gumagalaw yung mga blue chips. So, doon lang tayo lagi sa mga nagtitrending na stocks. So, 6,413. Yung close, negative 0.48 and 100 million net foreign buy. Okay? So, tingin tayo sa mga winners. Parang puro penny stocks yung ayan Sinapreme. Kaya lang kasi yung baba ng volume. Okay, so nauna sa listahan natin si AUB. Panalo to, no? 100% dividends tapos umakyat siya from the last 2 days. So, very good. Congrats sa Meron. So, may kinikita pa rin yung iba, no? Benguet, nag-up 4.73. BHI, ayan, nag-bounce na. 4.26%. Si PNB, pag-usapan din natin, parabolic na. So, nag-close 3.63%. And lastly, sino ba? MRC. Ayan, tingnan natin kung gagalaw to by next week. Up ng 2.3% dahil doon sa balita. Okay, so loser si IS. Ayan, binawi din niya. So, negative 10.09%. Tapos si TOP, ayan, top notcher. So, mukhang magre-retest nga talaga sa MA9, negative 7.78%. PhilWeb, minus 5.79. Nahirapan na siya, no? Sa,
Mamaya, pag-usapan natin. Tapos si Wilcon, ayan, binawi niya, minus 3.98%. And lastly, IMI, minus 3.1%. Okay? So, ang bilis magbago ng direction ng mga stocks natin. So, silip tayo ng konti sa global markets. So, yung ating US kagabi, mix. Ayan, mix. Tapos ngayon, okay, parang verde na lahat. S&P Futures plus 0.11, Dow Futures plus 0.13, and then Nasdaq plus 0.02. So, yung ating Europe, mahina. Dahil ba sa gera sa Cambodia at saka Thailand? Pati Asian markets kasi nag-drop din siya, majority. Okay. Sa crypto naman, bumabawi na siya ng konti pero nag-drop ng 115 kanina si Bitcoin. Ewan ko napansin niyo. So, close siya ngayon 116, Ethereum 3.7, okay, nagbawi na 3.3%. So, medyo bumabawi na yung iba. Sol 179, BNB 767. Oh, nag-up na yung iba. Dodge, hindi pa. Pero paberde na lahat. Ayan. So, nag-drop siya. Pero may indication na gusto mong pahinga muna ng cryptos natin. Okay? So, mabilisang review, quick review dito sa mga trending stocks. Yan. So, unahin nga po natin si AUB. So, mga banks yung nauna dito sa listahan natin ngayon. Ayun, laki. So, taas nag-close siya 8.92% and 52.5. So, kung 100% dividends, mga 92 last time. 90 pesos, no? O 100, sabihin mo na. Ayan. So, nakabawi na siya. Ang laki na ng bawi niya, no? So, net foreign buy siya 4.27%. So, bago yan i-announce, nandito siya. Ba? Nag-re- Nag-reverse na siya ng 24%. Ayan, panalo yung mga bumili. Dito pero yung pinaka niya, ex-date, ito kasi. Pero kung nakabili ka dito, ilang percent up na siya. Halimbawa, dito lang. Malaki na rin. 17% yung binigay niya. Dami naman nito. May 2% dividends, tapos may 100% stocks dividends. So, tindi nitong si AUB natin. Panalo yung mga investors natin dito. So, yung pinaka-support, okay, naghahanap pa, no? Parabolic yung yung galaw niya. Pwede kaya parang extended Fibonacci na to. All-time high pala si AUB natin. So, wala na siya sa trend. Medyo parabolic na yung price action niya. Ayan. So, ito yung pinaka-trend niya. So, diyan na lang natin ilalagay yung support. Tignan natin kung mag-coincide sa overbought na to. Si AUB natin. Subukan natin kung pwede ba. Okay, dito natin ilalagay. Kasi malakas yung yung price. Tama, no? Tama. Resistance, resistance. Ito, resistance din. So, panalo, panalo. Ganda ng galaw. Okay. So, hindi ko muna lalagyan sa taas kasi wala namang resistance AUB. Pinupush nila yung price. Ganda, pinupush yung price action. Kaya lang, yun nga, 91, laki 90% na yung RSI nitong si AUB natin. Ayan. So, kumbaga medyo hinog na rin kahit pa paano. So, panalo sila. So, parang, kumbaga kung dito na yung normal na average line natin, so kumita pa sila ng halos 20%. Ayan. So, kung makabalik sa 100%, panalo yung mga investors natin kay AUB. Napaka-generous naman nito. Parang si CLI last time, di ba? Nagbigay siya na. Kaya lang si CLI kasi nag 100% dividends din to tanda ko Pero hindi na masyadong nakabawi pa o nag-sideways na yung price action. Pero ito, medyo kakaiba yung galaw ni AUB kasi nag-i-spike yung yung price action niya. Okay. So anyway, congrats na lang po doon sa wala resistance si AUB sa pagtaas kaya lang masyadong overbought na yung price action. Okay, next, plus. So, nagsiso ng konti. 6% natin yung drop niya kanina. So, lumampas na pala tayo sa MA9 kahapon, no? So, anyway, nung umaga, up siya and then nag-drop and then pinaka-close natin sa kanya is mapula. Okay, so 30 pesos pa rin yung pinaka-resistance. Pero mind nyo, parang hindi natin kayang i-drawing yung magiging reaction niya by next week. Kasi alam mo, dalawa lang naman daw So sabi nila, eto medyo pa-recover na yung
yung MACD. Dalawa lang naman. So kung naban siya, minus 30%. Flooring yan ng ilang araw kung ibaban talaga. Tapos kung na ano naman siya, yung control lang, so ceiling naman daw 50%. Ayan. So hindi na kaya ng sukatin natin yan. Hindi natin masusukat yan kasi nakadepende sa yes or no ni BBM po yan. So tingnan lang natin by exciting, no? Tingnan natin by next week. So nag-close siya 27 sinakto and negative 0.92%. Meron siya net foreign buy na 19.81 million. Ayan, bumabalik ng konti kasi ilang araw na rin net foreign sell to eh. So, resistance na lang yung drawing, walang support. Pinakamalapit na resistance kasi nakadepende tayo kung ano yung magiging solution by next week. Ayan. So, abangan na lang po natin si Plus. Hopefully, cross finger. Tapos si Top, okay, pagod na. Siyempre, kabo naman 500. 500%. Ayan. So, watch out doon sa mga holders natin. Tingin ko may mga bounce pa naman to eh. Pero tingnan natin. Hopefully, hindi niya butasin, hindi siya profit taking na malakas. And then, butasin yung 1.4 na support level natin. So, kasi kung magpa-flag siya, yan yung best position niya para magkaroon ng doji. Ayan. Kasi nagko-correct yung ano niya, pagka-overbought niya. Maraming marami nagpa-profit taking kay top natin. So wala nang bagong position ako baka may bago na namang position to si top. Pipitik na naman yung price action nito. So nag-drop siya, nag-close 1.54, close negative 7.78 and 1.61 million net foreign sale. Okay? Next, another bank, Philippine National Bank, overbought na rin to. So pero binobomba din siya, no? Mamimigay din kaya ito ng dividends. February yung huli. Ayan, tignan natin. Baka marami din nag-aantay sa dividends. So, kagayan, pares sila ng itsura ni AUB. So, lampas na yung mga resistance natin. Okay, meron pala dito sa kabila. So, sakto siya doon. So, itaas na natin siya dito sa around 67, no? 68. Ayan. 67. 68 na lang. 68. Ayan. So, nagpaparap kaya lang, overbought na. So, watch out. Pero malakas yung volume niya. Lakas niya. Ito, last time malakas. Dumiretso siya bago nagkaroon ng pullback. So, nag-close 62.8. Meron siya 3.63% na gain. 32 million net foreign buy and meron pala siyang upcoming dividends na 4% din. Ayan. So, ba't ba hindi natin matime ito mga ganito kagaganda na setup? Or ayaw natin last time, no? Kasi, yun nga, medyo overbought na rin siya. And then, halos, so parang akalain mo nasa peak na yung pinaka-price action. Pero, yung nangyari naman sa kanya is dumidiretso pa rin siya. Okay? So, bullish lahat. Price action, RSI, at saka MACD. Super bullish tong CPNB. Ayan. So may catalyst siya. So may chance na medyo pumitik pa ng konti CPNB. Next, CPG. So napagod na rin siya. So nag-gap down. Ito naman may dividends. So laki, no? 5%, 5.7 and then may upcoming siya ulit. So pwede mag-consume muna. So para mawala yung kasi maraming pa profit taking. Okay, so hindi ko muna ilalagay dyan. Dito na lang. Sa 0.67, pinaka-support. Kasi solid yung pagka-red niya. Tapos may coming dividends pa. So baka mag-swing siya dito na saka natin makita ulit na dumiretso yung price action niya. Okay? So yung drop natin is dahil doon sa ex-date ng dividends. Pero RSI-wise, bullish kasi uptrend yung price action natin. Okay? So, nag-close siya 0.72, negative 2.7%. And meron siyang 791K net foreign sale. Okay? And then lastly, si PhilWeb. Puro drop yung pinag-usapan natin. Okay, so medyo nahirapan yata. So, nagiging resistance. Hopefully, hindi siya yung tinatawag natin na double top. So, pero sa pinapakita, magre-retest ulit tayo ng support malapit dito sa 2.7. Ayan. So, nasa bullside pa rin naman yung niya, yung trend niya. Kasi yung RSI maganda, pero yung MACD
is nagkaroon siya ng bearish condition. So dahil dito sa drop, and then nag-drop ulit siya. Okay, so tingnan lang natin next week. So make or break, PhilWeb plus Bloom. So doon natin mararamdaman yung ano niya for next week sa trading. So nag-close siya, negative 5.79% si PhilWeb, 2.93 and 4.58 million net foreign sell. Ayan, nakaka-excite naman yung ano, yung abangan natin by next week. So flooring or ceiling, tingnan lang natin kung matuloy yan. Hopefully hindi naman ban kasi syempre business pa rin naman siya, di ba? Maapektuhan yung stocks natin. Pero syempre dapat regulated, di ba? Kasi kung lahat nakakapagsugal, so nakaka-addict ang sugal lahat. So kung na-try nyo na magsugal, alam nyo yung ano, yung impact sa ano sa mga tao, especially kung yung budget mo na yung ano ginagamit mo doon sa ano sa scatter, di ba? Okay po. So yun lang muna yung ano yung ating review for today. Hopefully maganda yung weekends natin. O enjoy pala natin yung weekends natin. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel. Join ka sa group guys, dito sa group natin gusto mo. Guide, crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Rigipig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.